Isang mapagpalang araw, Mr. Narrator. Ang kwentong itatampok ko sa inyong munting tahanan ay hango sa tunay kong karanasan noong ako'y bata pa. Dekada na ang nakakalipas sa edad na 12 anyos. Naganap ang pangyayaring ito sa mismong probinsyang pinagmulan ko sa baryo ng Iloilo. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Antonio. Kasalukuyang naninirahan sa lalawigan ng Antique kasama ang aking pamilya. Taong 1987, sa buwan ng Hulyo nang maganap ang kagimbal-gimbal na karanasan namin ni Nanay Simang sa kamay ng isang nilalang na tinatawag na aswang. Nang mga panahong yon ay nag-aaral pa lamang ako sa ika-6 na baitang ng elementarya. Araw ng hapon, habang naglalakad ako pauwi sa aming tahanan dahil uwian na namin sa klase, ay may namataan ako sa tabi ng matalahib na kalsada na isang puno ng aratilis na hitik sa bunga. At dahil hindi naman kataasan ang puno, ay naisipan ko munang umakyat sa puno upang mamitas ng bunga. Wala namang nagmamay-ari ng nasabing puno dahil ng mga panahong yon ay watak-watak ang kabahayan. Marami ding puno ng talisay sa tabi ng kalsada na sagana rin sa bunga na isa sa mga pagkain ng mga ibong panggabi. Marahan at maingat akong umakyat sa puno ng aratilis dahil alam kong hindi ganoon katibay ang sanga ng nasabing puno. Habang namimitas ako ng bunga at isinisilid sa bulsa ng aking bag, ay may namataan ako na isang bulto ng katawan ng lalaki na naglalakad papalapit sa aking kinaroroonan. May malaking nigo itong dala na nakapatong sa kanyang ulo na halatang naglalako ito ng kakanina. Malinaw ko rin na nasisilayan ang paninda nitong puto at kutsinta dahil nga nasa itaas ako ng puno ng aratilis. Matapos kong makapitas ng bunga ng aratilis ay agad naman akong bumaba ng puno. Kailangan ko na rin na makauwi sa aming tahanan dahil pasado alas 5 na rin ng hapong yun. Subalit nang makababa ako sa puno ay nagulat na lang ako dahil nasa harapan ko na ang matandang lalaki. Bit-bit ang nigo nito na naglalaman ng puto at kutsinta. Magandang hapon, iho. Gusto mo bang bumili ng puto? Wika sa akin noon ng tindero ng puto. Mariin itong nakatitig sa ibabang bahagi ng aking katawan habang nakangisi ang mga labi. Nangingitim din ang gilagid ng mga ngipin nito. Manong, wala po akong pera na pambili ng paninda mong puto eh. Manong, gusto mo po ba ng aratilis? Saad ko naman sa tindero ng puto at inalok ko ito ng mga pinitas kong hinog na alatiris. Ganun ba, iho? Salamat na lang, iho, dahil hindi ako kumakain yan. At dahil mabait kang bata, ibibigyan na lang kita. Saad naman ito sa akin. Manong, salamat po, pero hindi ko po matatanggap ang ibibigay mong puto. Kabilin-bilinan kasi ni inay sa akin na huwag akong tatanggap ng pagkain ng hindi ko kilala. Magalang na ani ko naman sa tindero. Subalit pinilit ako nito na kunin ang puto na kanyang inaalok. Masama raw tanggihan ang grasya. Ngunit panay tanggi ko naman dito kahit na iniingganyo ako nito na masarap at matamis ang paninda nitong puto at kutsinta. Akmang kukunin ko na sana ang inaalok nitong pagkain ay bigla na lang dumating si Nanay Simang. Lumabas ito ng aming bahay upang hanapin ako dahil hindi pa ako nakakauwi sa aming tahanan, lalo't bali-balita sa amin ang gumagalang aswang. Buntis din noon si Nanay Simang sa pangalawa nitong magiging anak na siya namang magiging kapatid ko. May kalakihan na rin noon ang bilugang tiyan ni Nanay Simang dahil malapit na itong manganak at araw na lang ang hinihintay, Mr. Narrator. Nang makalapit si Nanay sa aking tabi, ay masungit nitong tinapunan ng tingin ang tindero ng puto. Ngunit nagulat na lang ako ng mga oras na yon dahil ngumiti ng nakakatakot ang matanda habang matalim na pinagmamasdan ang maumbok na tiyan ni Nanay Simang. Bigla ding sumama ang pakiramdam ni Nanay kaya't niyaya na ako nitong umuwi na.
Hindi man lang pinansin ni Nanay Simang ang matandang lalaki. Habang marahan kaming naglalakad ni Nanay Simang pabalik sa tahanan, ay muli akong napasulyap sa tindero ng puto na nananatili pa rin nakatayo sa kanyang kinasasadlakan malapit sa puno ng alatiris at nakatuon ang paningin nito sa amin ni Nanay. Hindi ko rin noon lubos maunawaan kung bakit nakaangat ang ulo nito na tila nag-uusal ng tahimik sa hangin. Matapos kong sulyapan ang tindero ng puto, ay muli kong ibinaling ang aking paningin sa aming dinaraanan. Hindi na rin noon masyadong sumasakit ang tiyan ni Nanay Simang, buhat nang makalayo kami sa manlalako ng puto. Antonio, ilang ulit ko bang sasabihin sa'yo na huwag kang makikipag-usap sa hindi mo kakilala? Binalaan na rin kita na umuwi ka kaagad pagkatapos ng eskwela. Alam mo namang may mga gumagalang aswang sa ating baryo. Sermon ni Nanay Simang sa akin. Tanging paghingi ng tawad na lang ang naigawad ko sa butihin kong ina. Mr. Narrator, ng mga panahong yon ay bali-balita sa aming baryo ang mga dayong aswang. Mangilan-ngilan na rin sa aming mga kababaryo. Mangilan-ngilan na rin sa aming mga kababaryo ang nagpapatotoo na may aswang na umaaligid sa aming sityo na minsan nang biktimahin ang ilan nilang alagang mga hayop. Meron ding natatagpo ang bangkay ng mga baboy at kambing sa kani-kanilang mga kulungan. Antonio anak, oras na mahuli pa kitang may kausap na hindi mo kakilala, makakatikim ka sa akin ng palo. Maliwanag ba? Ginagawa ko to para sa kaligtasan mo. Alam mo naman na ikaw lang ang katuwang ko sa buhay dahil wala rito ang iyong ama. Sambit muli ni Nanay Simang sa akin habang patuloy namin binabagtas ang daan pauwi sa amin. Tumango na lamang ako sa sinabi ni Inay at banayad na ngumiti sa kanya. Marahan ko ring hinimas ang maumbok nitong tiyan. Lumipas ang ilang minutong paglalakad ay narating na namin ang aming tahanan. Nang makapasok kami ni Nanay Simang sa loob ng bahay, ay inilapag ko ang bitbit kong bag sa upuan sa sala at nagpalit na rin ng damit na pambahay. Matapos kong magpalit ng damit, ay muli akong tumungo sa sala at kinuha sa bulsa ng aking bag ang mga pinitas kong bunga ng aratilis. Hinugasan ko ito at agad na nilantakan. Binigyan ko rin si Nanay Simang dahil maraming bitamina ang makukuha sa nasabing prutas. Mr. Narrator, ng mga panahong yon ay palaging wala si tatay sa aming tahanan dahil nagtatrabaho ito sa merkado bilang matadero at lingguhan ang uwi nito. Nang maibigay ko kay Nanay Simang ang ilang piraso ng hinog na aratilis, ay muli akong tumungo sa sala at doon ko ito pinapak. Samantala, habang nilalasap ko ang katas ng aratilis, ay napasulyap ako sa labas ng aming tahanan. Nakatapat kasi ako noon sa aming pintuan habang malapad na nakabukas ang dahon nito. Naaninag ko ang isang bulto ng katawan ng tao sa hindi kalayuan sa kabilang kalsada at nasisiguro ko na iyon ang tindero ng puto. Nakaharap ito sa aming tahanan habang matalim ang pagkakatitig. Napansin ko rin na tila nagbabaga ang mga mata nito sa malamlam na paligid dahil papalubog na rin ang araw ng mga oras na yon. Dahil sa kakaibang ikinikilos ng tindero ng puto, ay ibinaling ko ang aking paningin patungo sa kusina at malakas na tinawag ang pangalan ni Nanay. Agad namang lumapit si Nanay Simang matapos kong tawagin ng malakas ang kanyang pangalan. Antonio, bakit mo ko tinatawag? Maiksing tanong niya rito. Inay, ang tindero po ng puto ay nasa harapan ng ating bahay. Sambit ko kay Nanay Simang at sabay itinuro ang aking mga daliri sa kinasasadlakan ng manlalako. Subalit ng mga oras na iyon ay bigla na lang naglaho ang naturang tindero. Antonio, wala namang tao sa labas ng bahay. Baka naman namamalikmata ka lang. Sambit naman ni Nanay Simang. Lumapit si Nanay Simang sa pintuan at sinarado nito ang dahon ng pinto. Kinakabahan ako ng mga panahong yon sapagkat wala man lang kaming kapitbahay at kung meron naman ay malayo pa ito.
Muling bumalik sa kusina si Inay para ipagpatuloy ang kanyang pagluluto. Maaga rin kami kumain ng mga panahong yon dahil mahirap para sa amin ang kumilos ng gabi. Sapagkat wala namang kaming kuryente at tanging gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa loob ng aming tahanan tuwing sasapit ang takip silim. Dahil dumidilim na ng mga oras na yon ay naisipan kong sindihan ang aming gasera. Isa sa kusina at isa naman para sa sala na malapit lang sa kusina. Kaya't may kalamlaman rin ang liwanag ng kabuuan ng loob ng bahay. Lumipas ang ilang minuto ay natapos na rin sa pagluluto si Nanay Simang at tinulungan ko na itong ilatag ang mga pagkain sa maliit naming lamesa. Nakaugalian na rin namin na tahimik na lang na kumain sa pagkainan. Antonio, samahan mo ako mamalingke bukas ng araw Sabado ha. Kailangan nating bumili ng mga pangunahing pangangailangan. Turan sa akin ni Nanay Simang habang kumakain kami. Nay, ako na lang po kaya mag-isang pumunta ng palengke. Alam mo namang malapit ka ng mga anak at baka bigla ka na lang mahilo sa palengke. Saad ko naman kay Nanay Simang. Antonio, hindi mo ba alam na nakakabuti sa akin ang madalas na paglalakad? Lalo na sa umaga, para hindi ako mahirapang manganak. Mahinaong sagot naman ni Nanay Simang. Mr. Narrator, dahil sa sinabi ni Nanay Simang ay ngumiti na lamang ako bilang tugon. Ako na rin noon ang nagligpit ng pinagkainan at naghugas ng mga pinggan dahil alam kong napagod na rin ito sa pagluluto. Matapos kong magawa ang mga alituntunin sa kusina, ay naghilamos na rin ako sapagkat maaga rin kami matutulog. Nang makapasok ako sa aming silid ay abala naman si Nanay Simang sa paghimas ng maumbok nitong tiyan habang nilalahidan niya ng langis na nabili namin sa simbahan. Marahan akong naglakad at naupo sa kanyang tabi. Samantala, habang nakahiga kami ni Nanay Simang sa papag at tanging banig lang at kumot ang sapin, ay bigla na lang kaming nakarinig ng ilang yabag na paikot-ikot sa aming tahanan. Sinasabayan pa ito ng mahihinang angil na halatang may mabangis na hayop o nilalang na umaaligid sa labas ng aming tahanan. Antonio, kunin mo sa kusina ang asin at lagyan mo ng bawat sulok ng bahay natin. Lalo na ang bintana, saka ipatayo mo ang walis tingting na pabaliktad. Utos ni Nanay Simang na halatang nababahala. Sapagkat bigla na namang sumama ang kanyang pakiramdam at naging malikot ang sanggol sa kanyang sinapupunan. Kumukulo din ang langis na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng aming higaan. Kahit na kinakabahan ako ng gabing yun, Mr. Narrator, ay mabilis akong tumungo sa kusina at agad na kumuha ng maraming asin. Dagli kong nilagyan ang bawat sulok ng aming tahanan at pinabaliktad ng patayo ang walis tingting doon sa may kusina. Matapos ko itong maisagawa ay muli akong bumalik sa aming silid at napansin ko na tila bumubuti na rin ang pakiramdam ni Inay. Tila nahimasmasan ito at hindi na rin namin naririnig ang kaluskos ng nilalang na umaaligid sa labas ng aming bahay. Nay, anong klaseng nilalang kaya yun? Nakakakilabot ang kanyang pagtangis. Usisang tanong ko kay Nanay Simang. Antonio, nakakasigurado ako na isang aswang ang umaaligid sa atin, anak. Nagsisimula na itong kumilos para biktimahin ng sanggol sa aking sinapupunan. Malinaw na pagpapaliwanag naman ni Nanay Simang. Hindi na rin bago sa akin ang mga kwento tungkol sa mga aswang dahil nasa liblib kami na baryo naninirahan. Subalit kahit naniniwala ako sa mga ganoong nilalang ay hindi pa rin ako nakakakita ng aktwal na aswang sa aking harapan kung ano nga ba talaga ang itsura nito. Mahimbing na rin kaming nakatulog ni Nanay Simang ng gabing yon dahil hindi na muling bumalik pa ang nasabing nilalang na umaaligid sa labas ng aming tahanan. Kinabukasan ay maaga akong gumising. Naligo na rin ako at nakapaglinis na rin ng bahay habang nakahilata pa si Nanay Simang sa aming higaan. Nagluto na rin ako ng aming agahan. Bata pa lamang ako ay marunong na ako sa lahat ng gawaing bahay dahil tinuruan ako ni Nanay Simang.
Mabuti raw na bata pa ay marami ng alam sa buhay. Inay! Inay! Bumangon ka na po at mag-almusal na tayo. Diba sabi mo mamamalengke tayo? Sambit ko noon kay Nanay Simang habang marahan kong hinahaplos ang kulot nitong buhok. Likas na rin sa buntis ang pagiging tamad at matamlay tuwing sasapit ang umaga. Marahan itong bumangon at mariin kong inalalayan na makatayo dahil nahihirapan itong bumangon. Nagmumuglang ito at hindi na naisipan pang maghilamos na muka. Matapos namin kumain ni Inay ay nagbihis na lang ito ng panibagong damit at marahang sinuklay ang kulot na buhok. Hindi na rin ito nagawang maligo nang tumungo kami sa talipapa. Madadaanan pa namin ni Nanay Simang ang aming paaralan bago namin marating ang paradahan ng mga tricycle. Nang makarating kami sa paradahan ay agad naman kami sumakay ng tricycle na kakilala rin namin ng mga panahong yon. Ilang minuto rin ang lumipas bago namin narating ang talipapa sa labasan ng aming baryo. Nang makarating kami ng palengke ay agad kami pumasok sa pamilihan at inalalayan ko ito dahil madulas ang sahig at hindi pa noon ito sementado. Samantala habang maingat kaming naglalakad ni Nanay sa loob ng palengke ay inilibot ko naman ang aking paningin sa magkabilaang gilid upang suriin ang mga bibilhin naming pagkain. Bumili na rin si Nanay ng gatas na madalas nitong inumin. Nagulat na lang ako nang bumili ito ng kalahating kilong kalamansi. Nay, ang dami mo namang biniling kalamansi. Saan mo po ba ito gagamitin? Usisang tanong ko dito habang naglalakad kami palabas ng talipapa dahil natapos na kami sa pamimili. Antonio, pwede ba mamaya ako nasasagutin ang tanong mo? Alam mo namang buntis ako at mahirap para sa isang tulad ko ang magsalita habang naglalakad. Tugon naman ni Nanay Simang sa akin. Muli kaming sumakay ng tricycle at halos kakilala rin namin ang nasabing driver. Lumipas ang ilang minutong biyahe ay narating na namin ang aming sityo at doon mismo kami ibinaba ng driver sa tapat ng aming bahay. Tinulungan na rin kami nito na ibaba ang aming mga pinamili. Nang mailagay ng driver ang mga supot sa tapat ng aming tahanan ay agad naman itong umalis matapos ibigay ni Nanay Simang ang bayad. Antonio, ilagay mo muna sa kusina ang mga pinamili natin. Magpapahinga muna ako saglit sa ating silid. Bigla naman kasing sumama ang aking pakiramdam. Sambit na pautos ni Nanay Simang sa akin. Nababakas ko rin sa kanyang muka na hindi maganda ang lagay nito dahil pinagpapawisan ito sa muka habang hinihimas ang maumbok nitong tiyan. Samantala, nang makapasok si Nanay Simang sa loob ng aming silid, ay abala naman ako sa paglalagay ng mga supot na pinamili namin sa kusina. At nang bumalik ako sa labas ng aming tahanan para kunin ang natitirang supot, ay nagulat na lang ako dahil naroon ang tindero ng puto. Nagtataka rin ako ng mga panahong yun kung bakit sa amin pa talaga ito pumupunta para maglako ng paninda nitong puto. Dahil kung tutuusin ay kami lang ang naninirahan sa dulo ng sityo. Manong, ano pong kailangan ninyo? Utal na tanong ko sa tindero ng puto. Iho, malayo pa ang nilakad ko. Maaari bang makainom ng tubig kahit isang baso man lang? Sagot naman ito sa akin habang malikot ang mga mata na tila may hinahanap. Saglit lang po at kukuha lang ako ng tubig. Magalang na sagot ko sa tindero ng puto. Mabilis akong tumungo sa kusina bitbit ang huling supot. Hindi ko rin pinatuloy Mr. Narrator ang tindero dahil kabilin-bilinan sa akin ni Nanay Simang na wag ako magpapapasok sa loob ng bahay na hindi ko kakilala. Mr. Narrator, nagulat na lang ako dahil nasa loob na ng aming tahanan ang tindero ng puto at nakabaling ang paningin nito sa aming silid kung saan nagpapahinga si Nanay Simang. Napansin ko rin na bahagya itong ngumisi habang tumutulo ang malapot na likido sa gilid ng kanyang bibig habang pumipilantik ang mga daliri. Dahil sa pangyayaring iyon ay nakaramdam ako ng takot sa tindero ng puto. Napaka-weirdo nitong kumilos at masangsang rin ang amoy na lumalabas sa kanyang katawan.
Dali-dali ko namang ibinigay sa kanya ang hinihingi nitong tubig. Matapos nitong inumin ang isang basong tubig ay sinabihan ko ito na lumabas na ng aming tahanan dahil sigurado akong may sermon na naman akong aabutan sa aking ina. Iho, maraming salamat sa pagpapainom mo ng isang basong tubig. Bilang pasasalamat bibigyan kita ng paninda kong puto at kutsinta. Muling alok sa akin ng tindero ng puto. Salamat na lang po, Manong. Ngunit hindi ko po matatanggap ang binibigay mong pagkain. Prangkang sagot ko naman dito. Hanggang sa narinig ko na lang ang malakas na halinghing ni nanay na halatang iniinda nito ang sakit ng kanyang tiyan. Kaya't muli kong sinabihan ang manlalako ng kakanin na umalis na sa aming tahanan. Napabusangot ang tindero ng puto nang lumabas ito ng aming bahay at mapaklang ngumiti sa akin. Hindi ko maintindihan kung bakit determinado itong bigyan ako ng paninda na puto. Nang tuluyan ng makalabas ng bahay ang tindero ng puto, ay agad kong isinarado ang pinto. Nagdududa na rin ako sa kinikilos ng matandang lalaki. Wari ko'y hindi ito pangkaraniwang tao. Hinarangan ko rin ng kurtina ang maliit na bintana sa tabi ng aming pintuan. Subalit naisip kong sumilip saglit sa bintana na tanging isang mata ko lang ang nakalapat sa siwang upang hindi ako nito mapansin. Laking gulat ko na lang dahil nananatili itong nakatayo sa labas ng aming tahanan sa kabilang kalsada na may ilang dipa lang ang layo. Sumisinghot-singhot ito sa hangin na nagbibigay kilabot sa akin. Nagsimula nang maging malikot ang aking imahinasyon at marami nang naglalaro sa aking isipan. Tila may ideya na ako kung anong uri ng tao ang tindero ng puto. Ngunit wala pa akong sapat na katibayan kung aswang nga ba ito. Mr. Narrator, hinayaan ko na lang ito na nananatiling nakatayo sa labas ng aming tahanan at tumungo ako sa aming silid upang alamin ang kalagayan ng aking ina. Inay, ayos ka lang ba? Ano bang masakit sa'yo? Tanong ko kay Nanay Simang nang makapasok ako sa aming silid. Nakaupo ito sa katre at pinagpapawisan ng malamig. Maya-maya pa, nasipat ng dalawa kong mga mata na tila bahagyang kumukulo ang langis na maliit na lagayan na nakapatong sa lamesa. Hanggang sa naisipan kong sabihin kay inay ang tungkol sa tindero ng puto. Binanggit ko sa kanya na nakiinom ito ng tubig at kusa itong pumasok sa aming tahanan na walang pahintulot. Tinanong nito kung nakaalis na nga ba ang tindero ng puto at sinabi ko naman na naroon ito sa labas ng aming tahanan at nananatiling nakatayo. Kahit na masama ang pakiramdam ni Nanay Simang ay pinilit itong tumayo at tumungo sa sala upang tignan ang manlalako ng puto. At nang buksan ni Nanay Simang ang pinto ng dahon ay naroon pa rin ito sa labas ng aming bahay. At nananatiling nakatayo ng tuwid habang nakangisi. Nagulat na lang ako nang sigawan ito ni Nanay Simang at walang habas na pinagmumura ng malulutong. Tila alam na ni inay na hindi ordinaryong tao ang nasabing tindero ng puto. Dahil sa inasta ni nanay sa matandang lalaki ay tila nagalit ang tindero ng puto at hindi nagbanta ito sa amin na muli kaming babalikan. At pagsisihan raw ni Nanay Simang ang kawalang respeto nito. Nagulat na lang ako nang sabihin ni inay na mabuti raw ang kanyang pakiramdam mula nang umalis ang tindero ng puto sa aming tahanan. At nakumpirma nito na aswang nga talaga ang nasabing manlalako ng kakanina. Nay, bakit mo po yun ginagawa sa matanda? Natatakot tuloy ako sa banta nito sa atin. Antonio, nararapat lang ang ginawa ko sa kanya. Malakas ang kutob ko na siya ang umaligid dito sa ating bahay. Nais ako nitong markahan para mabilis nitong mabiktima ang sanggol sa akin sinapupunan. Paliwanag naman noon ni Nanay Simang. At dahil bumuti na ang pakiramdam ni nanay ay tinulungan ko ito sa lahat ng gawain sa kusina pati na rin sa pagluluto. Matapos naming mananghalian ni Nanay Simang, agad nitong kinuha ang isang supot ng kalamansi at hiniwa niya ito
at nilagay ang purong katas sa isang sisidlan. Hinaluan din niya ito ng pinong asin bilang pangontra at panlaban sa aswang. Mr. Narrator, kinahapunan ay maaga kami nagluto ng pagkain para sa aming hapunan. At maaga rin kami kumain ni nanay upang isarado ko na ang mga pintuan at bintana para hindi na susugod ang naturang nilalang. Sinindihan ko na rin ang ilang gasera at doon ko inilagay sa loob ng aming silid. Sa kwarto din kami na natili ni inay at lahat ng mga kailangan namin ay naroon na rin sa loob ng aming silid, tulad na lamang ng inuming tubig at ilang pagkain na pag inabot ng gutom si inay. Hindi sa lahat ay naroon na rin ang aming iranola. Dahil ng mga panahong yon ay nasa likod bahay namin ang aming paliguran. Habang nasa kwarto kami ni Nanay Simang ay katahimikan ang namutawi sa aming dalawa. Mahigpit na hawak ni inay ang sinusundan ko kung saan ito ilalagay ang purong katas ng kalamansi. Inilagay din ni Nanay Simang ang matalas na itak sa ilalim ng aming papag bilang proteksyon, lalo na pag may papalapit na panganib. Samantala lumipas pa ang ilang sandali ay wala namang naganap na kakaiba. Hindi rin sumama ang pakiramdam ni Nanay Simang. "Nay, uuwi po ba si tatay bukas ng umaga?" Usisang tanong ko dahil sa araw ng linggo kinabukasan. "Oo, Antonio, uuwi ang iyong ama kinabukasan. Ngunit hindi ko alam kung anong oras ito darating," sagot naman ni Nanay Simang. Napanatag na kami ni inay ng gabing yun, Mr. Narrator, dahil hindi kami ginambala ng tindero ng puto na nagbanta sa aming buhay. Subalit habang mahimbing kami natutulog ni inay, ay napabalikwas ako ng bangon at diwa. Malakas na kalampag sa aming bubungan ang aming narinig. Tila hindi ito mapakali at paikot-ikot sa itaas ng bubunga. Nagsilaglagan rin ang tuyong mga dahon ng aming bubungan na gawa sa anhawa. Ngunit isang pangyayari ang hindi namin inaasahan sapagkat pumutok na ang panubigan ni Nanay Simang, sinyalis na manganganak na ito. Labis na sumasakit ang kanyang maumbok na tiyan at napapasigaw ng malakas dahil sa kirot na tinatamasa. Hindi rin ako mapakali nung gabing yun, Mr. Narrator, dahil sa kalagayan ng Nanay Simang ko. Sabayan pa ng mabagsik na aswang na gustong biktimahin ang sanggol na nasa tiyan ni Nanay Simang upang gawing masarap na hapunan. Balak ko sanang lumabas ng bahay upang humingi ng tulong sa malayo naming kapitbahay. Subalit may umaaligid na aswang sa aming tahanan na labis ko namang ikinababahala na baka gawin ako nitong panlaban o palaman sa kanyang sikmura. "Antonio, manganganak na ako. Hindi ko na kaya," malakas na ani ni Nanay Simang sa akin, habang nagkikiskisan ang mga bagang nito dahil sa sakit na nararamdaman. Hanggang sa nakarinig na lang ako ng malakas na kaluskos sa aming kusina at nawala na rin ang mga nilalang na nakadapo sa aming bubungan. Dumating sa punto na nakarinig na lang ako ng malakas na kalampag na parang nagiba ang pinto ng kusina. Nagmamadali akong lumabas ng silid upang tignan ang kaganapan. Ngunit nagulantang na lang ako sa aking nasisilayan dahil tuluyan na ngang nasira ang pinto sa kusina at isang malaking bulto ng katawan ng hayop ang aking nakita at may malapad itong katawan. Umangil ito ng nakakakilabot na nagsisilimbayag sa aking tinig hanggang sa malinaw kong maaninag ang kaanyuan nito. Hanggang sa malinaw kong maaninag ang kaanyuan nito. Isa itong dambuhalang batukal na itim na baboy na may matulis na kuko at ngipin. Mapupula ang mga mata at bumubula ang malapot na likidong lumalabas sa kanyang bibiga. Malakas na palahaw ang aking isinigaw. Matapos kong sumigaw ng malakas ay mabilis akong tumakbo pabalik sa aming silid. Muntik pa akong madapa sa labis na pagkataranta. Nang makapasok ako sa aming silid ay agarang kong ikinandado ang dahon ng pinto habang nanginginig sa takot ang buo kong katawan. Subalit nang ibaling ko ang aking paningin kay Nanay Simang
ay namilog na lang ang aking mga mata dahil lumabas na ang ulo ng sanggol sa magkabilaang hita nito. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Mr. Narrator, dahil naaawa na ako sa kalagayan ni inay. Tila pinagkaitan kami ng panahon ng gabing yun hanggang sa dumating sa punto na ginibana ng dambuhalang batukal ang dahon ng pinto na nagpupumilit makapasok sa loob ng aming silida. Dahil sa pangyayaring yun ay sumiksik ako sa tabi ni Nanay Simang. Halos maligo na si Nanay sa pawis habang kalong-kalong ng dalawa niyang kamay ang ulo ng sanggol sa magkabilaan nitong hita. Subalit nang makita ko ang mukha ng sanggol sa magkabilaang hita ni Nanay Simang ay bigla akong nanlumo dahil hindi man lang nito masisilayan ang liwanag ng araw. Ngunit isang bagay ang nagbigay lakas sa akin nang biglang sumagi sa isip ko ang sisidlan na nasa tabi ni Nanay. Dagli ko itong kinuha at mabilis na binuksan ng takip at walang habas na isinaboy sa dambuhalang itim na butakal. Halos walang tigil kong isinaboy sa buong katawan ng mabagsik na aswang ang purong katas ng kalamansi na may halong pinong asina. Umangil ito ng malakas at halatang nasasaktan dahil napapaso ang kanyang balat. Masasabi ko ito na unti-unti nang umuusok ang kanyang katawan at nalalapnos ang makunat na itim na balat. Subalit sadyang malakas talaga ang nasabing aswang dahil sinunggaban ako nito at napasadlak ako ng padapa sa sahig habang nakababaw ang nanlilisik na nilalang sa aking harapan. Akmang lalapain na ako nito sa leeg ay nahawakan ko ang puluhan ng itak na nakalagay sa ilalim ng aming papag. Mahigpit kong hinawakan ang puluhan at mabilis na hinugot upang itarak sa leeg ng nilalang na nag-anyong itim na butakal. Hindi ko rin alam kung saan humugot ako ng lakas dahil malaya kong naitarak ang dulo ng itak sa lalamunan ng aswang. Pumulandit ang malapot na dugo nito nang hugutin ang matalas na itak. Ngunit hinaribas ako nito ng kanyang ulo dahilan para tumilapon ako ng pahiga sa sulok ng aming dingding. Kahit nasugatan ang mabagsik na aswang ay nananatili pa rin itong malakas. Nabitawan ko rin ang hawak kong itak nang haribasin ako nito ng kanyang ulo. Akmang susunggaban na ako ng aswang ay napasigaw na lang ako ng malakas habang nakapikit ang aking mga mata at naghihintay ng aking kamatayan. Pati si Inay Simang ay napasigaw na rin ng malakas kahit na ito ay nanghihina na. Ngunit isang milagro ang nangyari ng gabing yun dahil hindi namin inaasahan ang biglaang pagdating ng aking itay sa loob ng aming silida. Habang hawak-hawak nito ang isang matibay na retaso. Walang habas na pinagpapalo sa ulo ni tatay ang naturang mga aswang. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa ito ay bumulagta sa sahiga. Nang humandusay ang mabagsik na aswang ay binitawan ni Itay ang hawak nitong matibay na retaso at mabilis na dinampot ang matalas na itak at walang habas na pinagtataga ang mabalasik na aswang hanggang sa ito'y bawian na ng buhay. Matapos mapaslang ni tatay ang aswang ay bumalik ito sa dati bilang isang tao at nagulat na lang ako dahil ito nga ang tindero ng puto. Tama nga ang hinala ni Nanay Simang nung una pa lang. Hindi namin lubos akalain ang biglaang pagdating ni Ama na siyang lumigtas sa amin ni Inay sa bingit ng kamatayan. Siguro nakatuon ang aming atensyon sa mabagsik na aswang kaya't hindi ko namalayan ang kanyang pagdating. Hinayaan muna naming nakahandusay sa sahig ang bangkay ng tendero ng puto dahil mas inagapan namin ang kalagayan ni Nanay upang dalhin sa pagamutan. Matapos bumuti ang kondisyon ni Nanay Simang at mailuwal nito ng ligtas ang sanggol, ay sinabihan ako ni Itay na bantayan ko muna si Inay sa pagamutan dahil uuwi ito sa aming tahanan para ilibing ang bangkay ng aswang. Nagpapasalamat ako sa Puong Lumikha dahil hindi kami pinabayaan na masawi sa kamay ng mabalasik na aswang.
At si tatay rin ang nakapagligtas sa amin ng gabing yon. Dahil sa pangyayaring yon ay maraming bagay akong natutunan sa aking sarili na palagi makinig sa sasabihin ng magulang. Ginagawa nila ito para sa ikabubuti natin at maiwas tayo sa kapahamakan. O paano, hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Nahango sa tunay kong karanasan ng aking pagkabata nang maengkwentro namin ni Nanay Simang ang tindero ng puto na isa palang nilalang na tinatawag na aswang. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Antonio.